Ako si Staff Sergeant Jefferson Toledo, proud member ng 8th Special Forces Dragons Company under ng 3rd SF Battalion. Proud to be Special Forces Operator. As a team sergeant of Team 804 under sa 8 Company. Nag-compose kami ng one team. Pero ang 6 doon is regular. Tapos yung kasama ko doon, yung 6, yung mga KA. Na yung iba doon is former rebels. So binuo ko yung team na yon dahil ongoing yung operation ng 3rd SF Battalion sa AO namin. Walang mabuong ibang team. So nag-organize ako ng hybrid na team, which is yun yung 6 na KA kasama ko. So kung ito yung mga picture na na-accomplish namin, ito yung na-neutralize namin, which is ito yung CEO ng RSDG under kay Bong Wako. So gaano baka delikado tong mga tao na to, Jeff? Kumbaga sino ba tong mga to at bakit napaka-importante na man-neutralize nyo sila? Sir, based po doon sa mga previous na encounter, sir, kumbaga ito yung saligando ni ni Wako. Sila talaga yung panggubatan, sir. So kaya nila kaya nila mag-conduct ng ambush, which is 2 lang sila, sir, kasi yun yung papel talaga nila, sir. Ganon katibay itong 2 na to? Ganon katibay yun, sir. Ilang mga tropang sundalo na rin, sir, ang nadisgrasya sa kanila, sir, dahil sa mga taktika nila, sir. So sige nga, ikwento mo nga yung taktika ng 2 yan kasi na-awardan ka ng Gold Cross dahil dito, and napaka-importante kasi yung achievement mo dahil kalahati ng team mo ay KAFGU. Hindi kayo puro special forces, kaya napakaganda ng accomplishment. So, ikwento mo nga yung mga nalalaman mo dito sa 2 to na pinatay nyo. Itong 2 ito, sir, kaya ito tinas na CEO, sir, kasi nga yung accomplish na, sir, na nung major encounter nila sa harassment nila, sir, nakapatay ito, sir, ng tropa, sir. So itong vice CEO niya, sir, ganon din yung galawan nila, sir. Tapos sila yung nakasweto dito sa area, sir. Kumbaga kahit saan mo sila bitawan dito sa area, sir, sweto sila, sir, kasi taga rito sila, sir. Tapos ang mga training talaga nila, sir, which is panggubatan talaga, sir. Sabi nga nila, sir, inilagay sila, sir, sa pang-militar talaga, sir. So kaya nilang mag-abduct, sir, mag-liquidate ng mga kahit KA, sir. Yun yung papel nila, sir, as a CEO tsaka vice CEO ng RSDG, sir. Dadalawa lang sila? Yes, sir. Dadalawa sila, sir. Minsan, sir, nagsasama sila ng iba, sir. Nagiging 6 sila, sir, 4. Ang tawag sa kanila, sir, is team, sir. Team na mag-conduct ng mga liquidation sa area, sir. Kung sino yung kumbaga yung tinatawag nila na SK na, sir, sa kuwan nila, sir. Kumbaga sa Bisaya pa, sir, silot sa kamatayon, sir. Sila yung papel doon, sir. Sila yung pumapatay doon, sir, sa mga kasamaan, sir, natin. Kaya pala ganon na lang katindi yung naging accomplishment nyo yung accomplishment na yon. Yes, sir. So example nga, kasi nadyaryo ka, di ba? Yan, pwede ba ikwento mo yan? So nadyaryo ka because of itong ginawa nyo, no? So parang ano yung pride mo noon na, simulan muna natin sa pride mo na Special Forces. Yes, sir. Operator ka dito sa Lianga, na nagawa mo to ngayon na parang, kasi ikaw yung una kong in-interview dito sa 3rd Special Forces Battalion, na ikaw yung pride ng battalion nyo. Ano yung pride mo na itong 2 na to ang kinatapat lang isang grupo ng 6 na Special Forces at 6 na KAFGU? Na parang ano yung pride mo na? Yes, sir. Sa akin, sir, kaya kami na-awardan, sir, ng Gold Cross dahil na-accomplish namin yung mission, sir. Nagbuo ako ng team, sir. Yun nga, sir, kulang ng tropa, sir, kasi ongoing yung operation. So nagbuo ako ng hybrid team, sir. Kinuha ko rin yung KA, sir, na kasama ko, sir, kasi yung KA, sir, dati, which is mga FR natin, sir. So FR siya, sir, may alam siya doon sa area, sir. Tapos
na kinakausap namin palagi, sir, kung ano ba yung TTPs. Sila yung nakakaalam doon sa area, sir, kung saan ba pwede tayong magplastar kasi ganito yung TTPs ng kalaban. So, git-git, IED, so, alam nila, sir, ma-detect nila kaagad, sir, kung may manggit-git, sir, may mga trackings na nakita, yung kung may kalaban na dumaan doon, ma-identify kaagad nila, sir, itong trackings na ito sa kalaban ito. Kasi yung mga taktika nila, sir, once inapakan yung lupa, sir, tinatakpan nila. Tinatakpan nila. So, yung kasama ko na mga KA, which is, alam nila, sir, na gano'n yung kalaban ito. Kasi doon nga sila galing, sir. O, So, sige. proud ako na, sir, na special forces operator kasi train nga tayo, sir, pwede tayo sabi nga nila, sir, kaya engage yung special forces sa special operation, sir, mga special off. Tapos, kaya niyang i-conduct din ng pang-unconventional warfare yung sir. Kaya, kinausap ko rin yung mga sir, na ano ba talaga yung TTPs para ma-counter natin, sir, kung ano yung dapat natin gawin pagdating doon sa area, sir. O sige, simulan natin Simulan natin yung detalye paano nyo tinumba tong dalawa. Pero sige, definition of terms muna. Ang FR, former rebels yan. FR, ibig sabihin yan. Yes, sir. Ang KA, KAFGU. Yan ang ibig sabihin yan. Ang TTPs, hindi namin ikukwento yan, pero ang sa military parlance, tactics and procedures yan. So, hindi namin ikukwento rin yan. Pero yan yung mga definition of terms dito. Sige. Ano yung intel na nasagap nyo noon bago nyo simulan yan? Ganito ang nangyari noon, sir. Ongoing yung operation dito, sir, sa area ng 3rd Battalion tsaka ng 401st Brigade, sir. So, may na-receive na information, sir, from citizens sa komunidad, sir, sa barangay, na may mga armado dumaan doon sa vicinity ng Sitio Gay, sir, which is doon sa sitio sakop ng barangay San Lorenzo, sir. So, tinawag si company commander ko, sir, para mag-briefing doon sa brigade. Kasi nga, sir, may na-receive sila na information galing sa isang civilian, sir, sa taga-barangay, sir. Ba't magaling yung SF sa ganyan? Bakit kayo pinagkakatiwalaan na bigyan ng information na ganyan? Kasi ng nga, mga sir, tao? Kasi nga, sir, kaya nila sir. Kaya nila i-execute ng medyo hindi na sir ba, hindi na bubulabog. Hindi yung kumbaga sir. Before kasi ng execution, sir, may nagre-rehearse pa, sir, ganun, sir. Planning, yun talaga yung ng special forces, sir. Pero ba't kayo pinagkakatiwalaan ng tao na bigyan ng information na ganyan na alam mo naman kung ibigay nila sa inyo yan, alam nilang i-execute nyo Yes, sir. Pero ba't kayo pinagkakatiwalaan ng tao? Kasi nga, sir, siyempre, sir, special forces daw, sir, capability niya talaga, sir, na kaya niya mag-conduct ng ganun, sir, na special operation, sir. Yung mga ganun, sir. So sige, napili mo. So, ibig sabihin, talagang NCO, ibig sabihin, NCO, definition of terms, non-commissioned officer. Yes, sir. Walang officer na magdadala. So, ikaw yung napili. Yes, sir. So, anong feeling mo noon nang piliin ka ng CEO mo na, Jeff, bira? Yes, sir. As a special operator nga, sir, sabi niya nga, sir, kaya kong dalhin yung tao ko, sir. Kaya ko i-execute, sir, kahit wala akong officer, sir. At isa akong special forces operator, sir. So, yung mga SOPs na ina-apply, sir, during the operation, ini-implement ko doon sa mga kasamaan ko, sir. Kasi hindi man lang ako ng special forces operator doon, sir, which is yung mga tropa ko, sir. Puro sila mga special forces, sir, yung 6. Kaya nagtutulungan kami, sir, kung yung mga suggestion, sir, ano bang magandang gawin, kasi ganito dapat tayo. Ganon, sir. So, nag-uusap-usap kami, sir. Tapos nakikinig din kami doon sa mga KA, sir, kasi sila nga din yung nakakaalam doon sa area, sir. Sige nga, simulan natin. Mula sa pag-alis nyo ng kampo. After ng briefing doon sa brigade, sir,
pumunta kami doon sa kumpanya namin, sir, which is sa 8 company, sir. So, nag-final briefing doon, sir, yung team namin para alam nila kung ano yung mission namin, sir. Ano yung i-execute namin, sir. After ng briefing sa company, sir, hinatid kami, sir, hanggang LDLC. So, pag cross LDLC, sir, which is nasa madaling araw na, sir. Madaling araw na, sir. Tapos, yun nga, sir, move kami, sir, papunta doon sa target. And then, nung malapit na kami sa target, medyo, na, sir, lumiliwanag na. Ano yung target nyo? Ano yung report? Na nandyan sila sa lugar mismo? Yes, sir. Paano yung report? Yung report ng isang civilian doon, sir, may armado doon, malapit sa bahay, sir. Yun yung tinanong din sa Former Rebels kung dati ba kayo nagkakampo dyan. Sabi niya, sir, pag once na dumating yung grupo dyan, sir, dyan talaga sila most probably nagtatambay, sir. Dyan sa mismong area na yun, sir, na may bahay doon na malapit, sir. Kaya nung binigyan sa amin yung location, sir, nakarating kami doon sa area, sir, is mga nasa, na, sir, mga 05 na, sir. So, medyo lumiliwanag na siya, sir. So, sabi ko sa tropa, sabi ko, hindi tayo pwede volume tumawid dyan kasi may sapa, sir, eh. Yung creek lines. Creek line, sir. Tapos, open siya, sir, open. Before kami makarating doon sa pinaka high ground, sir, na kung saan malapit na doon yung target, sir. Ngayon, sir, pagtawid nun, sir, sa creek lines, sabi ko, move by bounce tayo. Dalawa-dalawa. Pagdating doon sa kabila yung iba, security muna. Tapos hanap tayo ng pwesto. Nung medyo malapit na kami, sir, ginapang namin, sir. Ginapang namin. Kasi, na, sir, lumiliwanag na, sir. Around, malapit na mag-06, sir, sa umaga. Ngayon, ginapangan namin, sir, hanggang nakaposition kami doon sa may medyo high ground, sir. Yung pagdating ng 0650, sir. Alas 7 na. Mag-alas 7 na. Yes, sir. Liwanag na talaga, sir. Liwanag na. Mga 0640 pa siguro, sir. Maliwanag na siya, sir. Pero nung before pa kami gumagapang, sir, tumatahol na yung, sir, yung mga aso. Tinanong ko, bakit kaya tumatahol yung aso? Sabi ng FR, sir, bantay tayo. Sabi niya, sir. Kasi nga, yung titipis ng kalaban, ganong oras, sir, nagsisend out sila ng patrol para i-check yung perimeter, sir. Pero ilan ba yung reported na kalabanin nyo? Ang reported noon, sir, more or less 10. So, match lang. 12 kayo versus 10. Yes, sir. Pero, yun nga, sir, itong dalawa ito, sir, nandun ito, sir. Itong dalawa. Sila yung... Bakit talagang yung talagang dalawang yan, medyo matibay-tibay talaga na kaaway yan? Ito talaga yung matibay, sir, na sir, kasi sa tropa lang, sir, dami din napatay nila, sir, na tropa. Ilang taon na silang namamayagpag din dito sa Surigao? Siguro, sir, nasa kuwan na ito, sir. Kasi, ito, sir, nung tinanong namin, sir, sa FR, nasa na siya, sir, nasa 17 to 18 years na siya naggumagalaw, sir. Oh, tibay. Tapos, yung CEO, sir, nasa na rin, sir. Nasa 15 years na rin, sir, na sir. Kumbaga sa serbisyo, halos kaedada mo na yung mga yan. Yes, sir. Kumbaga, sir, sa sundalo, magre-retiro na rin sana ang mga ito, sir. Na puro birador lang yung nila, puro yes, mga offensiva yung mga banat nila. Yes, sir. Pang-militar talaga yung nila, sir. Itong dalawa, sir. Kaya, walang ibang saligando yung pinaka-commander nila, sir. Silang dalawa, sir. Kaya nila mag-recruit, sir. Kaya nila mag-liquidate na mga sir. Anong mga bayan dito sa Surigao sila naglalaro? Sir? Dito sa part sa Lianga, sir. Lianga, Prosperidad. Tapos sa Bayugan area, sir. Dito sa Marihatag, sir. Bayan ng, sir, San Agustin. Yan yung mga area nila, sir. So talagang pala to, kumbaga sa basketball, ito talaga yung mga pampator. Ito yes, yung mga dumadayo talaga ng mga pang-MVP nila. Yes, tutusin. Sige. At least, maano natin gaano katibay. And for the information ng public na nanonood, nandito ako ngayon sa Surigao. Kumbaga, ito yung sentro ng napakatagal na panahon ng gyera-gyera dito. Nandito si Bayugan, nandito si Esperanza, San Luis, si Prosperidad, nandito si Lianga. Yan, yung medyo kung saan nagtagal sina Father Navarro noong 1980s. And kung saan nandito yung 3rd Special Forces Battalion ngayon.
Itong mga natumba ni na Master Jeff, ito yung mga sumunod-sunod na henerasyon kay kina Father Navarro. O sige, tuloy ang aksyon. After nun, nung tumatahol na yung aso, medyo lumiliwanag na. Siguro na, yon sabi ng FR namin, sir, nagsisend out sila ng patrol pag ganun oras. Kung may naupihan kami na 4, yung 2 lang yung may baril. So, hinihintay na, Positive, may 2 baril. may 2 baril, sir. So, hinihintay namin na pumasok sila doon sa killing zone na tinatawag. Kasi nakapwesto kami doon, sir. Hintayin namin pumasok nila doon sa tinatawag namin na killing zone. Ano ba yung killing zone nyo noon? Paano mo plinano yon bilang leader, team sergeant ng yung grupo, ng team mo? Paano mo plinano na dito ko ano sila? Before pa, sir, nung gumagapang pa lang kami, sir, hinabi ko na doon sa lead scout ko, sir, maghanap ka yung medyo pabor sa atin. Tsaka saan sila pwedeng tirahin. Saan sila pwede ipasok yung advantage yung position natin na hindi talaga sila makawala, na makuha natin sila. So, yun nga, sir, kung saan kami nakapwesto, medyo high ground, dito sila nanggaling sa baba, sir, hinintay namin hanggang pumasok sila sa may killing zone. Ngayon, sir, hindi kami na-compromise doon, sir, kasi nga, naka-cover and kami, sir, conceal kami, sir. Kahit tumatahol yung aso. Yes, sir, tumatahol yung aso, sir, sila pala yung tinatahol ng aso. Ngayon, sir, kumbaga nagduda na rin siya, sir. Siyempre, kiniklear niya yung, sir, yung perimeter niya rin, sir. Ang nauna doon, sir, itong 2, sir. Pumasok yung 2. Yung 2 kasama nila, sir, yun yung may baril. Kumbaga, sinecurityhan niya doon sa baba, sir. Ngayon, nung nagsenyas ito, sir, itong si Gaga, yung vice nila, sir, putukan mo doon sa taas, parang may, sir, kasi nagsenyas siya. Putukan Kasi walang armas, walang dalang armas. Wala, sir, parang may kukunin yata sila, sir, malapit sa kalsada, sir. Ngayon, nung pumutok yung gwardiya nila doon sa baba, sir, papunta doon sa amin, that's the time na kinuman ko na yung kinuman ko na yung tropa ko. Return fire na. Pati yun doon sa baba, ni return fire na, sir. Pagka putok, sir, unang natamaan itong CEO, sir. Si Joven, sir. Anong feeling, Master? May dala kay sniper? Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung banat ng Special Forces Team Sniper. Kung paano niya binira. Balita ko, headshot daw yan. Yes, sir. Ang nangyari kasi doon, sir, pinahanapan ko ng pwesto yung sniper na dala namin, sir. So, medyo maganda yung pwesto niya doon, sir. At kita niya buong sir, yung sinasabi ng killing zone, sir. Ngayon, sir, nung nandun na yan, sir, nung medyo na grabe ng tahol ng aso, sir, medyo nagtago pa yung, sir, itong CEO, sir, doon sa may kabahayan, sir. Nagtago pa siya doon. May bahayan pala to? Yes, sir, malapit doon sa kabahayan, sir. Pero kasi, hindi ba delikado na alam nyo may sibilyan o anong kwan nyo? Yung ko doon sa kanila, sir, basta yung putok ng baril natin, sector of fire natin, iwasan natin yung bahay, kaya baka may sibilyan. Hindi natin dapat, dyan yung focus yung, sir, yung, tawag ito, sir, yung focus ng mga baril namin, sir, doon sa bahay. Basta yung focus natin doon sa kalaban, doon sa baba. Kasi sir, ito, sir, tumakbo doon sa may bahay, sir. Kaya sumisilip siya, sir. Sabi niya, parang may tao. Kaya, pero may bahay na may alam mong may tao. Yes, sir. Medyo alanganin ka na baka may tao yung loob ng bahay. Yes, sir. Yes, sir. Pero ito, doon siya nagtago, sir, sa likod ng bahay, sir. Kumbaga, sumisilip siya, sir. Inutusan niya itong vice niya, sir. Putukan mo doon sa taas. Parang may kalaban. Yun yung parang senyas nila, sir. Yung kumbaga yung pasabilis nila, sir. Na tinanong ko rin sa FR, sir, bakit ganun yung senyas niya? Sabi niya, sir, pasabilis yun. Putukan tayo dito sa taas para malaman kung may kalaban. Yun, sir, nung pumutok sila sa taas, sir, nag-command na ako, sir. Engage na rin. Etong CEO, sir, walang ibang nakikita, sir. Kasi nakatago, sir. Yung ulo lang nakikita. yung sniper ko, sir, yun yung sir. Ilang meters sir, kaya yun? Siguro, sir, nasa 30 to 40 meters, sir. Ay, tiwas talaga yung mga ganyang distansya. So, kayo ba, gaano kalapit sa kill zone? Nasa sir, nasa 20, sir, 20 meters, sir.
Sige, Master. Kasi kung minsan itong mga nanonood, kala nila hindi totoo itong mga ganitong kalapitan na mga birada ba? Pero Yes, sir. ikwento mo nga ano yung sabihin ng 20 meters na mga, ano, gaano kalapit. Halos marinig-rinig mo na yung ano niyan eh. Yes, sir. Halos ano na, sir, makita mo na talaga, sir, yung malaki na talaga yung target doon, sir, kung sa 20 meters, sir. 20 meters, di ba? Yes, sir. Kumbaga, yung sundalong Pilipino kasi, tatapang, at saka yung sundalong Pilipino kasi, hindi naman i-engage siya ng malayuan, sayang bala. Kaya, yung ganon ba na 20 meters, kung sniper 30 meters, tumba talaga. Oh, sir. So ano ba, sige, ano naman ang feeling ng sniper mo feeling mo nung siya talaga nakatama dyan sa ano? Yes, sir. Headshot. Headshot, sir. Kasi walang ibang nakikita, sir, eh. Iyan Yung ulo niya lang talaga, sir, kasi ano nga siya, sir, kung mga sa Bisaya pa, maro siya, sir. Kaya ulo niya lang yung nilalabas niya, sir. Kasi marami na tayo narinig ng mga sniper sa mga urban combat, pero ang special forces at ibang units, may sniper talaga na pang jungle. Yes, sir. Ito isang example, pero napakalapit naman talaga ng tinumba yung headshot talaga. Oh. So anong feeling mo nung natumba yan? Ano na, sir, kumbaga, medyo na ano na ko, sir, kasi once ang kalaban kasi, sir, pag may natumba yan, sir, atras at atras yan, sir. Kaya ang kuman ko, sir, assault diretso, sir, para hindi na makaalis. Yung dalawa, tumba sa harap nyo? Ito pa una, sir. Ito, sir, inassault na namin. Tumakbo na siya, sir. Kukunin niya na yung baril doon sa baba, sir, sa kasama niya. Ang problema, sir, iniwanan niya rin siya ng kasama niya, sir. Tumakbo na rin, sir. Kaya hinabol namin to, sir. Grabe pang habol talaga namin, sir, pati yung dalawa. Pumuputok pa sila ng malayo, sir. Pero ito, sir, may tama na, sir. Nung tumalon siya, sir, sabi ko, assault na, para hindi na makalayo. May tama na siya, sir, pagkatalon niya, sir. Tapos nung sinerch namin doon sa baba, sir, nandun yung mga gamit nila, sir. Nakita namin doon sa may bato, sir, nandun na siya, sir. Wala nang buhay, sir. Naiwan na rin siya doon, sir. Anong action ng mga tropa mo at saka anong action ng mga FR nyo sa mga panahon na yan? Parang, di ba, first time mo ba magdala ng mix na gano'n, yung hybrid na gano'n na ganyan ka high level ng encounter? Hindi na, sir. Maraming beses na po, sir. Pero yung ganyan na anong feeling mo nun na former rebels, kasama nila yan, kilala nila yan. Yes, sir. And nagtiwala sila na sumama, mag-volunteer sa Special Forces. Yes, sir. Anong feel mo nun nung natumba to? Ito, andito yung mga former rebels na kasama ko. Yes, sir. Ang kwan ko doon, sir, is nakita ko man din yung kasamahan ko doon, sir, na mga former rebels kasi matagal naman yung sila na, sir, balig loob sa gobyerno, sir. Naging kaan na sila, sir. Kumbaga, kwan na rin sila, sir. Nakita ko nga sila, medyo lumapit doon sa kasamahan nila dati, sir, na namatay. Ilan ba namatay? Dalawa lang? O? Dalawa, sir. Silang dalawa, sir. Tapos nilapitan? Nilapitan nila, sir, parang kinausap nila, sir. Ganun talaga ang buhay. Kasi kung nag-surrender kayo, siguro kasama tayo ngayon. Kumbaga, wala na silang sinisisi, sir, na. Kasi yun nga, sir, kung sabi nga nila, sir, kung hindi ka napatay, baka kami rin yung mamatay kasi mainit mainit yung mga FR natin sa kanila, sir. Kasi yun din yung isang target nila, sir, na kuwan. Yung mga FR na kasama sa operation, yung gano'n, sir. And bilang NCO noon nung alam mong itong dalawa na to, alam mong sila talaga yung natumba nyo, itong Yes, sir. dalawa. Ang purpose na nagdala ko ng FR, sir, kasi hindi ko ma-ID masyado, sir. Kasi sa picture, sir, iba kasi sa personal, sir. Sila yung medyo matagal na nagsama, sila kahit saan sila magkita, sir, sabi nila, sir, makikilala namin yung CO tsaka by CO, sir. Hindi namin makalimutan yung mga kasi matagal sila nagkasama, sir. Kaya yun yung isang purpose ko, sir, sinama ko sila, sir, kasi sila yung nakakakilala, sir. CO at vice CO. Yes. Sa atin kasi, sa atin ng mga sundalo, yung makapatay ka ng CO at vice CO na, ayun nga, 15 years in the service na ng NPA, medyo matibay-tibay talaga na accomplishment dahil kung hayaan mo sila magtagal ng magtagal, marami pang mapapatayan na sundalo at civilian. And feeling mo nun bilang nung matapos yun, 6 kayo ng Special Forces, 6 na meron bang na-injured sa inyo? Meron bang tinamaan? Meron bang sa tropa mo? So far naman, sir, wala, sir. Malinis yung pagkaano namin, sir. Pag-execute namin, sir.
sinabing na crossfire, sir. Naka-briefing na yun, sir, before kami nag-jumble, sir. Pero buti na lang walang civilian. Meron ba civilian? Meron civilian, sir, doon sa kabilang bahay, sir. Talaga? Gaano kalapit lang yung civilian, yung kabilang bahay doon sa ano? Siguro, sir, nasa 40 rin, sir, 40 meters. So pero yung bahay, sir, nandito. Yung puto kasi namin, sir, dito, sir. So, kaya hindi, yes, sir. Walang ano na matamaan kayo ng civilian. Yes, sir. Gaano kahirap, I mean, hindi ka pa naman nakagawa nun, pero gaano kahirap kung doon sa accomplishment nyo na yun, may tinamaan kayo na civilian? Kung nangyari, pero hindi naman nangyari. Siguro, sir, na failure ko siguro sa team sergeant doon, sir. Na hindi ko briefing ng maayos yung tropa ko. Siguro, sir, masakit din, sir, sa ganun yung accomplish, sir, pero may nadamay na civilian. Parang hindi rin maganda yung pagkadala ko, sir. Siguro, ang kwan nun, sir, sisihin, ako talaga, sir. Pero malaki yung tiwala ko sa mga kasama ko, sir, na kaya namin i-execute na walang madadamay, sir. Gaano ka ka-proud na Special Forces NCO nung pagkatapos nung? Kasi yun yung talagang, kung hindi nyo natumbayan, naku, ilang taon pa to na maghihintay tayo bago matapos. Halos kayo kasi yung tumapos ng kanyan. After that kasi medyo laylo na. Yes, sir. Gaano ka ka-proud bilang senior Special Forces NCO dahil dyan? Siyempre, sir, proud ako sa sarili ko, sir, kasi nagamit ko yung skill ko, sir, na kaya ko pala magdala. Kasi nga, Special Forces ako, sir. Sabi nga nila na, once Special Forces ka, always Special Forces. So, hindi man sinasabi na baka mamaya iba yung magiging situation doon sa area. Kasi nga, siyempre, yung kwan doon, sir, nung pangyayari doon, sir, hindi talaga mawala yung kaba, sir. Ano yung main mo na kaba noon? Yun nga, sir, yung may mga kabahayan doon, sir. Baka madama yung civilian, ganon. Pero, yun nga, sir, yung malaki yung tiwala ko doon sa tropa ko, sir, na dala, na kaya namin i-execute na medyo maiwas yung casualty ng mga civilian. Kasi mas kabado ka sa may matamaan kay civilian kaysa bala siguro dahil nga kaso yes, yan. At saka kuwan naman talaga natin yan, sir. Sa atin naman talaga na yun talaga yung trabaho natin, sir. Kaya medyo din talaga, sir. Nag-ingat din talaga ako, sir. Pero yung tiwala mo sa mga former rebels, ikwento mo nga na bakit kayo na mga Special Forces troopers talaga, operators, bakit kailangan yung magtiwala sa mga former rebels na alam mo dating kalaban? Yes, sir. Kasi sila inasahan mo rito, di ba? Yes, sir. Yun nga, sir. Before namin sinasama yan, sir, sila. So, pinag-aaralan muna namin, sir, kung totoo ba silang na talaga, sir, sa atin na, sa amin na siya, na kaya na ba siyang isama, sir. Eh, nung nakita ko, sir, medyo matagal na rin sila, sir, na naglaylo, nag-surrender sa atin, na nakita ko naman na yung potential nila na talagang ayaw na talaga nila doon. Kasi nga, sabi nila, biktima lang din talaga kami na, na-recruit ng makabilang grupo. Ngayon, yun nga yung sinasabi niya, sir. Kaya nga yung mga pinsan nila iba, sir, na siya, sir, na kumbaga nananawagan siya, sir, na wag nang hintay na dumating pa yung ganun nga sitwasyon, sir, ba, na hindi na sila magkita. Kaya pinapababa niya na, sir, habang maaga pa. Ngayon, yung tiwala ko naman doon sa kanila, sir, medyo naman yung tiwala, malaki talaga yung tiwala ko sa kanila, sir. Kasi nga, hindi lang isang beses kami nagsama. Medyo maraming beses na rin kami nagsama sa mga trabaho na operation, special operation, sa mga encounter. So, nakita ko talaga na na talaga sila, sir. Gobyerno na rin talaga sila. Kaya hindi nawawala yung tiwala ko sa kanila, sir. Tindi, Master, Talagang para matumba mo yan, no? Yung ganyang mga klaseng tao. Kumbaga sa mga Amerikano pa, yung tinatawag nila na mga bad guys, no? Mga ganyan. Ito ang first episode sa War Stories ni Master Jeff Toledo ng 3rd Special Forces Battalion.